Ohoy, malamang mag-iiyakan na naman dito mga galit sa Amerika at the same time mga pro-China mga tol. Dahil merong bagong ambasador ngayon ng Estados Unidos dito sa Pilipinas at tiniyak ang mas lalong pagtitibayin o pinagtibay na ugnayan ng dalawang bansa which is ang Amerika at ng Pilipinas. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa lahat ng mga bago pa lamang dito sa ating channel, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So dito sa ating bansa mga tol, merong dalawang dalawa lang talaga as in, no? Merong mga pro-China at meron din namang mga pro-US. Yung mga pro-Filipino, yan yung tawag dito, balance lang, no? Hindi sila anti-China, hindi sila anti-US, hindi sila pro-China, hindi sila pro-US, mga tol. Balance lang sa ikagaganda ng ating bansa, mga tol. Pero alam naman natin, nung napalitan yung ambassador ng China dito sa Pilipinas, diba nakikipagsagutan talaga sila sa ating mga otoridad, no? Nagkakaroon pa nga ng ano yan palitan ng mga mensahe, mga maiinit na mensahe mga tol. Paano natin sila makakasundo kung gano'n, no? Pero ngayon dito sa bagong ambassador ng Amerika, iba ang approach. Dito ay tinitiyak nila na mas lalo daw pagtitibayin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. So panoorin natin itong report mula rito sa PTV Philippines, bigyan natin ng reaksyon. Mas pinagtibay ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang pangakong palalimin pa ang matagal ng ugnayan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at pagpapaunlad. At syempre mga tol, una sa mga magre-react dyan, yung mga pro-China na anti-US mga tol, no? Syempre mga kapatid, talagang merong ganyan No, merong ganyan. Hindi naman natin masasabing napaka-perpekto ng Amerika, pero meron din kasi naman, alam mo yun, may sablay din sa kanila 'di ba? Pero syempre unang-unang magre-react dito talaga yung mga pro-China. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Tiniyak ng bagong embahador ng Estados Unidos sa Pilipinas na si Lipton ang mas pinatibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa sa mga susunod na taon. Sa unang public engagement ni Lipton para sa pagdiriwang ng ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng US at ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng US at Pilipinas, sinabi nito na asahan na mas marami pang papasok na tulong at trabaho para sa mga Pilipino. Ooh. So excited to make a difference. We're going to make a difference. Okay? Starting with the 80th anniversary of our diplomatic relations with the Philippines. We have some really big plans to bring American business, jobs, investment, assistance, and so much more to the Filipino people. Ang tawag ng mga anti-US sa Amerika is mga imperialista. No, yun ang tawag nila at laging ibinabalik yung mga nakaraan. Mostly naman kasi ng anti-US mga DDS Kasi nga 'di ba minumura nga ni Tatay Diggs etong Amerika mga tol, no. Naaalala nila at hindi nila makakalimutan at patuloy nilang binabalik tanaw yung mga pagkakasala o mga ginawa ng Amerika sa ating bansa, no? At kaya ang ibinibida ngayon nung iba, yung China, di naman tayo sinakop dyan. Matagal na natin silang kaibigan. Kalakalan, di ba? Kasi wala naman na tayong magagawa sa history o sa nakaraan Ang importante kasi mga tol, yung kasalukuyan. Kasi yung kasalukuyan ng huhulma sa hinaharap. Wala na tayong magagawa sa nakaraan. Katulad na lang halimbawa ng Japan, di ba? Japan mga tol, pinahirapan din ng mga Pilipino niyan. Napakalupit din ng ginawa ng bansang Hapon dito sa ating bansa. Pero yung ugnayan natin ngayon sa Japan, sa tingin nyo ba mababago pa yung nakaraan? Hindi na, di ba? Pero malaki ang pwedeng maging impact nun sa future. Kasi yun naman talaga kailangan nating tutukan ng pansin yung hinaharap. Di ba? Wala na tayong magagawa sa nakaraan. 'Di ba? Kahit makipag-away tayo o kahit wag na nating kalimutan yung mga ginawa nila, wala nang magbabago dun sa nakaraan. Anong gusto nyo? Habang buhay nating dadalhin sa dibdib natin yung bigat nun? Syempre hindi na mga tol kasi unang-una, hindi rin naman tayo bahagi nun dahil baka marami sa atin hindi pa pinapanganak.
'di ba? Pero ito nga yung sinasabi ko kanina. Importante yung ngayon kaysa yung nakaraan. Kasi tingnan nyo hindi nga tayo inaapi, hindi nga tayo sinasakop, hindi nga tayo ginagawa ng mali ng China nung araw, 'di ba? Pero ngayon, andiyan dyan yung West Philippine Sea na pilit nilang kinukuha, pilit nilang sinasakop, pilit nilang inaangkin. Saan magkakaroon ng impact yon? Saan magkakaroon ng epekto yon? Sa nakaraan o sa hinaharap? Kasi yung kasalukuyan mga tol, yan ang magiging nakaraan ng future generation ng Pilipinas. Magiging bahagi din ng history yun. Diba? Like for example mga tol, 300 years tayong sinakop ng mga Kastila. Part ng history natin yan. Sumunod, binili tayo ng Amerika. Sumunod, sinakop tayo ng Hapon. Tapos Amerika. Diba? So hindi yan iisang panahon lang mga tol. Generation yun. 300 years nga tayong sinakop ng tawag dito, ng Espanya o ng Kastila eh. So hindi natin pwedeng sabihin sa history natin walang ginawang masama sa atin ng China. Hindi pa naman tapos ang mundo eh. Araw-araw part ng history yan eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda pa rin maging pro-Filipino. Dapat kung saan tayo mas may pakinabang, dapat dun tayo. Talumpati naman ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim, binalikan nito ang malalim na samahan ng US at Pilipinas sa loob ng 8 dekada, kung saan pinuri nito ang tagumpay ng katatapos lamang na balikatan exercises na nilahukan ng 17,000 sundalo at ang buhay na kalakalan ng dalawang bansa. Handa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa Amerika na palakasin ang seguridad, ekonomiya at ang people-to-people relations ng dalawang bansa. Anniversaries like this are not finish lines. They are checkpoints. Markers to pass on the way to a partnership that still has its best chapters ahead of us. Sad to say nga lang mga tol, every 3 years sa Amerika ata nagpapalit ng presidente. Sa atin every 6 years o every 4 years ata sa Amerika, hindi ko sure. Paki-comment na lang sa ibaba. Bawat nagiging presidente nagkakaroon ng iba't ibang polisiya yan. May pwede tayong maging presidente na malayo ang loob sa Amerika, pwede yun mga tol. May American president naman na bagamat andun pa rin ang ating kaalyansa, Amerika at US, is hindi rin naman malapit ang loob sa mga Pilipino. Pwede rin yun mga tol. So nagbabago-bago talaga yan. Kaya nga, ang pinakamagandang gawin talaga ng ating bansa, mas magpalakas tayo para hindi na tayo maging dependent sa mga kaalyado natin. Yung tipong kaya na nating ipagtanggol yung sarili natin with or without tulong ng ibang bansa. Kasi nagagawa naman yan ng ibang maliliit na bansa eh. Ang totoo nga mga tol, minsan nga yung bansa natin mas malaki pa sa ibang bansa pero mas malakas sila kesa sa atin. Di ba? 80 years in, 75 years in, 250 years in, between us, that's a whole lot of years to practice this alliance business. And if we haven't gotten it right by now, frankly, we will never get it. Let us meet what comes next way both our nations were built for, together and without hesitation. Cellphone lang siguro pinangkuha rito. Labo eh. Bago nito, iprinesenta ni Lipton ang kanyang letter of credentials kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, kung saan natalakay rin ang mahalagang prioridad kabilang ang economic cooperation, defense at security, maritime affairs, mga regional development at ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Lalaking tao talaga nila, no? Gab Humilde Villa. Alright mga kapatid, eto na nga. Bago ang ambasador ngayon ng Estados Unidos at tiniyak ang mas pinagtibay na ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion sa comment section sa ibaba.